Si Ash Blake ay paralisadong nakahiga sa ilalim ng pulang buwan nang marinig niya ang sukyubos sa tabi niya. Sinabi nitong huwag mag-alala bago halikan ang kanyang braso at ipakilala ang sariling sinabi, ang nilalang na mabubuhay sa loob niya. Nagising siya sa panaginip at nagulat sa pangyayari. Di naglaon, pumunta siya sa paaralan at lahat ay pinag-usapan siya sa pagiging uslak na hindi pa nakakasamo ng alaga. Habang siya'y naglalakad, may nagsabing ang mga alaga ay kagaya rin ng mga master, kaya marahil ang kanya'y magiging uslak rin. Handa na si Ash na lampasuhin ang mga ito, ngunit pinigilan siya ng kaibigang si Raymond at sinabihan siyang kontrolin ang galit. Sinabi ni Ash na iniinsulto siya ng mga ito, pero sinabi ng isang lalaking nakasalamin na sila'y mga senyor na dapat hindi siya nagpapadala sa emosyon. Pagkatapos ng klase, sinabi ng kaibigan niyang huwag magpaapekto dahil kahit wala pa siyang alaga, siya lang rin ang may kakayahang sumakay sa dragon ng iba. Isang babae ang nag-utos sa ibang lumayas sa kanyang daanan dahil sila'y mga uslak. Tinanong ni Ash kung sino ito at sinabi ng kaibigang iyon si Sylvia, na prinsesa ng kanyang bansa. Ngunit iniiwasan siya ng lahat maliban kay Raymond na may malikot na isip. Nagpatuloy si Raymond at sinabi na may karera kung saan tinanong niya si Ash kung gusto nitong sumali. Sinabi niya ritong hindi dahil wala siyang dragon, ngunit sinabi ni Raymond na huwag mag-alala. Makikita naman ang sikat na presidente ng Student Council dahil bawat paaralan sa mga anime ay may ganito. Sinabi ni Raymond na iyon si Rebecca at binanggit na na-master na nito ang pagsakay sa pinakamahirap na dragon kung saan may tumakbo na naman sa malikot na isip ni Raymond. Binanggit ng guro na sasakay sila sa kanilang mga dragon at nagpasalamat si Ash kay Raymond dahil pumayag itong sakyan ang kanya. Sinabi ng guro na sila'y mag-ingat upang maiwasan ang aksidente, at lahat ay sumakay na sa mga dragon bago ihayag ang simula. Nagbungguan ang mga dragon at si Sylvia ay lumipad kasama ang dragon bago ilabas ang mahikal niyang mga atake. Tumatakbo pa rin si Ash, ngunit nasalag niya ang ibang dragon gamit ang sariling magic at inutos sa dragon na atakihin ang isa pa. Nagbigay ito ng panapos na kanyang naiwasan, ngunit aksidente siyang bumangga sa dragon ng tsandering babae. Sinigawan siya ng guro at inutusan siyang mag-ingat kaya humingi ng paumanhin si Ash. Sinabi nitong huwag nang ulitin yon, ngunit si Sylvia ay tila handa na siyang tapusin. Humingi siya ng paumanhin sa prinsesa, ngunit lumapit ito sa kanya at sinampal siya. Sinabi nitong seryosohin niya ang mga sesyon at hindi siya dapat magharot sa mga ganito. Sinabi niyang hindi siya naglalaro, ngunit sinabi nitong iyon ay dahil siya ay nasa dragon ng iba. Nagpakasimp si Raymond ngunit binaliwala siya nito at sinabi kay Ash na napagtanto niyang wala pa itong dragon at sinabi ritong marahil magiging uslak na dragon lang rin iyon tulad niya o baka namatay na iyon sa nakalipas na mga taon. Tinanong niya kung nagbibiro ito at pinaulit ang sinasabi niya. Sinabi niyang hindi siya nagbibiro na malamang ay patay na ang kanyang dragon. Nagalit si Ash ngunit abala ang malikot na utak ni Raymond sa ibang bagay. Pinahingi siya ni Ash ng tawad ngunit binanggit nitong hindi siya hihingi ng paumanhin maliban na lang kung matatalo siya nito sa paparating na karera. Naisip niyang magandang ideya iyon at tinanggap ang hamon, ngunit sinabi nitong lalampasuhin niya si Ash. Di naglaon, napanaginipan niya ang hari ng mga dragon na tinatawag siyang uslak sa pagkawala ng sariling braso para lang tukdin ang kahilingan ng isang babae. Ginamit ng dragon ang mahikal na abilidad at naging tao bago sabihing nararapat sa kanya ang higit pa sa kamatayan. Binalot niya ang katawan nito ng mahikal na aurat ang kanyang braso, ay muling tumubo kasama ng mahikal na crest. Nagising siya noong umagat na iisip pa rin si Navi. Nagmadali siyang bumangon at naghanda para sa karera ng mga dragon. Binanggit ng presidente ang kahalagahan ng karerang iyon sa kasaysayan, pero hindi siya iniintindi ng mga naroroon dahil may ibang interes ang mga lalaki. Tumakbo na naman ang malikot na isip ni Raymond at sinabihan si Ash na siya na ang lalaban, ngunit tila may motibo rin si Ash. Pinakilala ng presidente ang mga kalahok at tumitig si Sylvia kay Ash bago magsabi ng bagay na wala namang may pakialam. Lahat ay pinag-usapan siya habang nakatalikod dahil ang kanyang kapatid ay pinarusahan sa pagbali ng mga ipinagbabawal. Nagtaka si Ash kung bakit lahat sila'y binabalik ang nakaraan at naisip na marahil mahirap din iyon para sa kanya, ngunit may gusto rin siyang gawin dito. Pinaghanda ng Pangulo ang lahat bago magpaputok at simulan ang karera. Lahat ng mga dragon ay nagmadali at nagsimulang tumakbo sa lungsod Malabos Ayorman. Nagmadali si Ash upang mahabol ang prinsesa. Nakita niya ang tatlong babaeng humaharang sa prinsesa at nagsimulang tumakbo papalapit sa kanila para ikabig ang kanyang dragon sa mga ito. Nagpatuloy siya sa pagbunggo sa mga ito upang makapagpatuloy ang prinsesa, ngunit sinabi nitong hindi niya ito pasasalamatan. Nagawa nilang makalabas sa kuweba at kinarera niya ito.
Humingi siya ng tawad sa dragon sa pagpuwersa ditong bilisan laban sa isang dragong pang-ere. Naisip niyang nakakalungkot na matatalo siya at nagtaka kung bakit siya dismayado roon. Napagtanto niyang siya'y nagagalak kasama ang prinsesa nang makarinig siya ng kalansing. Nagpasya siyang gayahin ang mga uslak na karakter sa mga pelikula at pinuntahan niyon. Narating niya ang sirang airship at nagtaka kung bakit ito naroroon. Sinabi ng isang lalaki na yon ay warship mula sa digmaan bago makita ang sandatang nakatutok sa kanya. Tinanong niya kung ito'y sundalong espiya at tinanong naman ng lalaki ang kanyang edad. Sinabi ni Ash na siya'y 16 at pinunto ng lalaking nakakapagtakang wala pa itong sariling alaga. Isang sandata ang biglang lumipad at sinabihan siya ng isang babaeng layuan ang kanyang master. Tumakbo siya palayo at hinabol siya ng babaeng nagsasabing ang kanilang mga kaharian ay nasa lihim na digmaan pa rin. Handa na itong tapusin siya, ngunit nag-atubili ito't tumalon. Gayunpaman, ang lupa sa ilalim niya ay nabiyak pero nahawakan ni Ash ang kamay nito't binato siya pabalik kaya siya ang bumagsak sa bangin. Sinabi ng kanyang master na iwanan na ito't naisip ni Ash na yon na ang kanyang katapusan. Gayunpaman, ang crest sa braso niya ay nagliwanag at ang mahikal niyang enerhiya ay nagsimulang kumislap. Lumutang siya sa eret nagtaka kung iyon na ang kanyang alaga bago basagin ang globo at makita ang babaeng lumitaw mula sa loob. Nagtaka siya kung bakit tao ang kanyang nakuhat na alala ang sinabi ni Navi na tungkol sa kanyang pagkabuhay. Iniisip niyang hindi iyon si Navi kahit pa magkamukha ito't napaisip muli kung ito ba talaga ang alaga bago ito magising mula sa pagtulog. Di naglaon ay niligtas niya ito't sinabi sa kalabang hindi niya pababayaan ang alaga. Sinubukan siyang yakapin ni Echo at nang yayakapin niya rin ito pabalik, bigla siyang sinapak nito dahil sa topak. Kinabukasan, sinabi ng nabiyaya ang guro sa kanilang lahat na siya na ang magiging propesor nila mula ngayon. Di naglaon, nakasama ni Ash ang presidente na sinubukan siyang akitin at turuan ng tungkol sa mga babae. Sinabi niyang gusto niya si Ash at pinapunta niya talaga ito sa silid dahil may nais siyang gawin ritong magbibigay sa kanya ng magandang pakiramdam. Kinabukasan sa paaralan, pinakilala ni Rebecca si Ash, Sylvia, at Echo bilang mga pinakabagong miyembro ng Student Council. Ngunit pagkatapos ng litanya ni Ash at Sylvia, hindi sigurado si Echo kung ano ang sasabihin, kaya sinubukan niyang sumigaw ngunit nagtawanan ang mga ito. Pagkatapos, nilabas ni Echo ang kanyang inis kay Ash, ngunit sinabi nitong ang lahat ay tumawa upang ipakita ang kanilang suporta sa kanya. Nang maniwala siya sa kasinungalingang ito, sinabi pa nitong iniisip ng lahat na siya'y matalino't umaasang kaibiganin siya. Tinanong niya kung ano ang kanyang tungkulin bilang bagong miyembro, kaya sinabi niyang iyon ay ang pagtanggal ng mga hindi pinayagang poster. Nang alisin niya ang isa mula sa board, pinaalala niya ritong siya ang una niyang pag-ibig at hindi niya hahayaang mahati ang atensyon nito sa iba. Kinabukasan sa klase, nakita ni Raymond si Ash at Echo. Nang magtanong ito kung may ginawa silang kakaiba kagabi, sinapak siya palayo ni Echo. Bigla nilang nakita ang pagpasok ng isang grupo sa klase at matapos magpakilala ang leader na si Jessica, sinimulan niyang hanapin ang Silver Knight na hindi pa niya nakikita noon ngunit interesado siya rito dahil buong gabi niyang inisip ang kanilang kasal. Mula nang tapusin ang Monster Dragon, binansagan na si Ash na Silver Knight ngunit iminungkahi ni Rebecca ang itago sa lahat ang katotohanan. Nang sabihin ni Sylviang lumaya siya, sinabi nitong wala siyang ibang interes kundi ang Silver Knight dahil umaasa siyang di pagtagal ay magkakaroon sila ng mga anak na lubhang ikinagulat ni Ash. Dahil nakakaistorbo na, sinabi ni Ash na umalis na sila, ngunit tinawag siya nitong maruming dukha. Di nagtagal, lumitaw si Rebecca sa pintuan, at habang patuloy si Jessica tungkol sa Silver Knight, tinawag niya itong walang kwentang basura, kaya naman takot na lumabas ang desperadong uslap palayo sa silid. Matapos ang ilang minuto, sinabi ni Rebecca sa pribadong pulong na si Jessica ay umaasang mapakasalan ang Silver Knight upang maging kilala dahil sa katanyagan nito't ipinayo kay Ash na itago ang lihim dahil kundi ay magkakaroon siya ng baliw na humahabol sa kanya. Matapos sabihin yon, binanggit niyang ang prinsesa ay dadalaw sa kanilang akademya sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, agad na nagtago si Sylvia sa ilalim ng mesa. Bagaman ang prinsesa ay kanyang kapatid, natatakot na si Sylvia sa ideya pa lang ng paglapit nito. Maya-maya, nakita nila itong nakaupo mag-isa at nagtaka kung bakit sobra siyang natatakot. Dito sinabi ng isang babae na ang kapatid ni Sylvia ang pinakamasamang uri ng kapatid na madalas siyang isama sa mga mapanganib na misyong halos ikamatay na nito ng ilang beses para gawin siyang susunod na Hercules, ngunit nagiwan lang ito ng matinding trauma sa kawawang kapatid. Nang gabing yon, nakita ni Ash si Sylvia at nag-alok itong maging pribado niyang seguridad kapag dumating ang kapatid. Ngunit sinabi nitong huwag siyang pakialamero't naglakad palayo.
Makalipas ang ilang araw, habang naghihintay ang lahat para sa prinsesa, ay dumating si Sylvia. Sa sandaling yon, lumitaw sa kalangitan ang dragon worship at lumapag sa labas ng paaralan. Di nagtagal, isang babaeng nabiyayaan ang lumitaw sa kanilang harapan at nagsimulang lumapit sa kanila. Iyon si Prinsesa Veronica, ang babaeng bersyon ni Hercules. Agad niyang tinawag si Sylvia, kaya ito'y lumapit sa kanya para batiin siya sa paaralan. Gayunpaman, sa palagay ni Veronica, ay may kakaiba rito't winasiwas ang espada kung saan pinaatras ng hangin ang babae at makikitang ito pala ay kaibigan ni Sylvia. Lumalabas na sobrang takot si Sylviang harapin ang kapatid kaya hiniling ritong palitan siya. Nang itanong ng prinsesa kung nasaan si Sylvia, nagsimulang lumapit ang kawawang babae at sa pagtayo niya sa harap nito, siya'y nagsimulang manginig. Gayunman, determinado si Veronicang parusahan siya sa panloloko. Tinaas nito ang espada at hinati ang lupa, na pumunit sa damit ni Sylvia at ibinunyag ang kanyang katawan sa lahat. Habang umiiyak ang babae sa kahihiyan, tinawag siya ng prinsesang mahinang duwag na mas mabuting manatili na lang sa kusina. Nang subukang makialam ni Ash, ang lalaking si Glenn ay nagbantang tatapusin siya. Ngunit nang mapagtantong siya ang Dragon Slayer, inutos ng prinsesa kay Glenn na dalhin ito sa kanyang worship. Sa loob ng vessel, nagpakilala ang isang babaeng si Primrose, na nagsabing siya ang kanyang magiging gabay. Ngunit napansin lang ni Ash ang paggalaw ng malaki nitong tila mga water balloon. Makalipas ang ilang minuto, nagpapahinga si Ash nang makita niya ang isang nobela. Gayunpaman, agad siyang sinabihan nitong naghihintay ang prinsesa sa pribado nitong silid. Kinabukasan, handa na si Sylvia sa hamon at nang lumipad sa ere, ang isang bola, nakuha ito ng kanyang dragon ngunit bumangga ito sa isang kalasag at sa pag-iwas ng dragon, may isa pang dragon ang bumuwal sa bola at pinatama ito sa kanyang marka para umiskor. Nang siya'y lumipad muli, lumitaw ang isa pang kalasag, ngunit nang iwasan niya ito, siya'y nakuryente at nakabitaw sa dragon. Sa kanyang paggising, sinabi ni Ash na nagpasya itong manatili sa kanyang tabi dahil nag-aalala siya rito. Gayunpaman, si Sylvia ay dismayado sa pagkatalo dahil hindi na siya kailanman ituturing ng kapatid na karapat-dapat para sa pamilya. Dahil gustong mapagaan ang pakiramdam nito, sinabi ni Ash na mag-focus siya sa sarili, ngunit tinawag siya nitong uslak. Di nagtagal, pumasok si Glenn sa silid at sinabihan siyang ang kapatid ay nagbabalak maglibot sa lungsod, ngunit ayaw nitong siya'y kasama dahil sa pagiging kahihiyan ng pamilya at mas mabuti kung siya'y ampunin na lang ni Santa. Sa kanyang pagalis, nagtaka siya kung talagang gusto nitong asawahin siya. Ngunit wala itong pakialam sa kanyang mga nararamdaman o mga iniisip. Para dito, ang tanging tungkulin niya ay gamitin ang sarili para bumuo ng mga supling. Di naglaon, dumating si Ash sa kanyang silid. Lumapit si Echo sa kanya at habang nilalawayan, ay naglagay rin ito ng candy sa kanyang bibig. Gayunpaman, lumitaw si Rebecca para gambalain ang kanilang ginagawa. Sa opisina, inihayag niyang sila'y magiging escort ng prinsesa sa paglilibot sa lungsod dahil natatakot siyang baka mayroong umatake sa prinsesa. Kinabukasan sa lungsod, natuklasan ni Echo na ang paborito niyang tindahan ng candy ay nasirat habang siya'y nagmumukmok, nangako si Ash na hahanap ng ibang tindahan. Samantala, si Sylvia ay nagdadasal sa simbahan, ngunit sumulpot si Jessica at nagsimulang manalangin na maramdaman ang Silver Knight sa loob niya. Nandiri siya rito at nagtaka si Sylvia kung bakit ito umaasa sa ganoon karuming pagnanais. Biglang sumabog ang kisame at isang grupo ng lalaki ang bumaba kasama ang isang dragon. Isang babae ang tumayo rito at tinawag ang sariling tagaparusa ng mga makasalanan. Siya si Avdotya, at siya ang peligrong binanggit ni Rebecca kay Ash. Sa labas, ang prinsesa at si Glenn ay paalis na. Gayunpaman, nagpasya si Ash na tanungin kung paano nila ililigtas si Sylvia sa simbahan, ngunit walang balak si Veronicang gawin yon. Sa loob ng vessel, ipinakita ni Avdotya si Jessica sa lahat. Nang ipakita niya ang isekai device, sinabi niyang lahat sila'y balak niyang gawing mga pancake dahil hindi niya nagawang tapusin ang prinsesa. Gayunpaman, sinabi ni Rebecca may plano siya para iligtas ang lahat sa simbahan at inirekomendang ipadala si Ash para kausapin ang tirano. Pagpasok nila mula sa likod, handang isugal ang buhay na nagpasya si Ash na ialok ang sarili. Nang siya'y pahintulutan sa simbahan, sinabi niya sa tiranong walang layunin ang prinsesang sumuko habang umaasa na padadaluyin ni Echo ang kapangyarihan sa kanya. Samantala, ayaw ni Ekong idirekta ang kanyang kapangyarihan kay Ash dahil unti-unti nang nababawasan ang atensyon nito sa kanya. Iniisip niyang kung wala ang kapangyarihan, magiging katulad lang rin siya ng iba. Ngunit habang sumisigaw sa inis, nagtaka si Navi kung bakit hindi pa nito sakyan ang kanyang dragon, kaya sinabi ni Ekong hindi pa siya handang mabinyagan.
Sa oras ring iyon, isang sanggol ang sumubok uminom ng gatas kay Anya dahil ito'y gutom, ngunit nang ilayo niya ito, umiyak ito ng matindi kaya nagbanta si Avdotchang pareho silang ipapakain sa kanyang dragon. Nang subukan ni Ash na pigilan ito, siya'y nginudngod sa lapag. Gayunpaman, si Sylvia ay nagmadali sa harap nila't ipinakilala ang sariling isang prinsesa gaya ni Veronica at hiniling ang paglaya ng lahat kapalit niya. Nagtaka si Avdotcha kung handa na ba talaga itong mahatulan, kaya agad niyang ginamit ang sandata para ilantad ito sa lahat. Sa kanyang pag-iyak, bumalik ang mga alaala ng nakaraan at sa sandaling iyon ay napagtanto niyang mali ang paggamit niya ng mga pribilehiyo at nakakuha siya ng leksyon dahil roon. Dahil gusto niyang makabawi sa mga kasalanan, kumpiyansa siyang tumindig at ipinagmalaki ang mayroon siya na tinitigan naman ng lahat. Ngunit agad lumitaw si Rebecca at Glenn na handa sa laban kung saan nagsamon si Glenn ng malakas na hangin mula sa espada at tinulak sila palayo. Nang makawala si Ash sa mga lalaki, hiniwa siya ni Avdotcha, ngunit iyon ay kanyang naiwasan. Nang lumitaw ang kanyang dragon sa likod, iniutos niyang sumugod ito, ngunit pinigilan iyon ni Ash gamit ang mahikal na armor at binuwal ang halimaw. Nagbanta itong tatapusin ang lahat gamit ang detonator, pero nagsamon si Ash ng bazooka at nagpakawala ng yelo na agad nagpahinto sa dragon at mga kalaban. Naglunsad siya ng isa pang atake na tuluyang nagpayelo sa device. Wala nang nagawa si Avdotcha kundi subukang sumuko, ngunit tinira siya ni Ash na nagpatigas rito sa isang iglap kasabay ng paglaho ng suot nitong armor. Maya-maya, nakita ni Ash si Sylviang nag-iisa sa simbahan at inalok na buhatin siya pauwi. Habang sila'y naglalakad, naisip niyang nagkatagpo na sila noon. Makalipas ang ilang araw, sa paaralan ay sinabi ni Rebecca kay Ash na si Jessica ang pinakabagong miyembro ng school council dahil gusto nilang ingatan at manatiling lihim ang sikreto ni Ash. Di naglaon, dumating sila sa vessel ng prinsesa at natagpuan si Avdotcha na umaming inupahan siya ni Veronicang atakihin ang simbahan para subukan ang lakas ni Sylvia. Nang sila'y magtaka kung bakit iba ang itsura ni Avdotcha sa larawan, sinabi ni Veronica na siya ang gumawa noon para magmukhang mas nakakatakot kumpara sa tunay nitong anyo. Nagtanong si Ash kung bakit siya nagtatrabaho para sa prinsesa gayong siya'y kilalang tiwali, kaya sinabi nitong nangako si Veronicang tutulong sa paghahanap ng nawawalang kapatid. Matapos ang ilang oras, umalis na ang vessel sa kanilang lungsod. Kinabukasan, sinabi ni Raymond kay Ash ang tungkol sa school camping kung saan mga estudyante lang mula sa kilalang mga pamilya ang naimbitahan. Dito'y naisip niyang wala silang tsansang makadalo kaya mangangarap na lang sila. Sa loob ng hall, inihayag ng pinuno ng paaralan ang pangalan ng mga inimbitahan para sa magiging camping. Gayunpaman, pagkatapos nito'y tumayo si Rebecca at inanunsyong si Ash ang huling estudyanteng sasama na kanyang ikinagulat. Sa kanyang opisina, nagtanong siya kung bakit ito nagdesisyong pasamahin siya roon. Tinawag niya itong gantimpala sa pagtapos sa halimaw na dragon at sa pagiging mabuting bida, kaya nagpasya siyang dayain ang proseso ng mga imbitasyon para lang makasama siya. Samantala, si Sylvia at Jessica ay nakikinig sa kanila. Isang lalaki naman ang nagmamadaling pumasok, kaya lahat sila'y natumba. Agad niyang sinabi kay Rebecca na may emergency sa dorm ng mga babae. Nagmadali sila papunta sa isang kwarto at nakita ang babaeng nakahiga sa kahong parang wala ng kaluluwa. Ngunit di nagtagal, umupo ito at napagtanto nilang ang usok na kanilang nakita sa labas ng bintana ay galing sa isang insenso. Humingi ng paumanhin ang babae sa pagdudulot ng gulo at sinabing siya ay nasa meditasyon lang. Nang magtaka si Jessica kung bakit kakaiba ang kanyang kama, sinabi niyang sinaunang kamayon para sa pagpapahinga. Pinakilala siya ni Rebecca bilang si Luca, isang fairy na sikretong miyembro ng school council at pinakabatang dragonar sa kasaysayan. Gayunpaman, nawalan siya ng kakayahang paliparin ang kanyang dragon at naging miserable. Habang bumabalik sa paaralan, napaisip si Ash kung paano ito matutulungang mabawi ang kakayahan pati ang dragon. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa silid ay nakita niya si Ekong malungkot. Nang tanungin niya kung anong problema, sinabi nitong nagkaroon siya ng masamang panaginip na lubusan niyang ikinatakot, kaya naihi siya sa kama. Dito'y nagpasya si Ash na matulog kasama niya, upang hindi ito matakot at hindi na maihi sa kama dahil sa isa pang panaginip, ngunit sinipa siya nito. Kinabukasan, natutulog si Eko sa klase dahil tila sobra siyang natakot sa naging panaginip na nauwi sa buong gabing pagpupuyat. Ngunit tumakbo na naman ang malikot na isip ni Raymond at nagsimula na namang mag-isip ng hindi nararapat na mga bagay. Sa labas ng paaralan, bumisita si Luca sa kanyang dragon at naalala noong siya ay nahulog habang nakasakay rito. Natroma siya sa alaala at nagsimulang manginig at nang umungol ang dragon sa kanya ay napatakbo siya sa takot. Nakita siya ni Ash na tumakbo at napaisip kung anong naging problema.
Di naglaon, tinanong niya si Rebecca kung paano matutulungan si Lukang mabawi ang dragon, kaya sinabi nitong sakyan niya mismo para malaman niya. Pagdating sa kwarto ni Luka, nakita nila itong natutulog. Ngunit nang magising ay bigla siyang naakit kay Echo dahil inakala niyang laruan ito. Nang matutulog na uli, sinabi ni Ash na nais niyang tulungan itong mabawi ang alaga kaya sumunod siya sa kanila pabalik sa kulungan. Pagdating doon, sinabi ni Ash na subukan niya uling sakyan ito. Ngunit habang lumalapit siya rito, ang mga alaala ay bumalik sa kanya't agad umungol ang dragon kaya napatakbo na naman siya. Nagsummon ng mahiwagang mga spell si Echo at nang ilunsad niya ang isa patungo kay Ash, nag-transform ito sa Silver Knight. Nagsimula siyang lumakad patungo sa dragon at hindi na tinagrito. Gayunpaman, bigla itong umatake at sinira ang pader sa likod niya. Hindi naapektuhan si Ash pero lumitaw ito sa taas bago magpakawala ng malakas na spell kung saan naglaho ang kanyang armor. Nang lumapit ang dragon, unti-unting nawalan ng malay si Ash, ngunit nagmadali si Ekong tumulong. Sa isang restaurant, napaisip siya kung paano mapapaamo ang dragon, kaya sinabi ni Rebecca magandang lugar ang camping upang subukan ulit. Gayunpaman, naisip niyang masyadong lugmok si Luka para maging interesado, kaya nag-alok si Ash na kukumbinsihin ito. Sa kwarto ni Luka, ipinaalam ni Ash na hindi niya mapapaamo ang dragon, ngunit naniniwala siyang makakahanap sila ng solusyon at hiniling ritong sumama siya sa kanila. Kinabukasan, habang lahat ng mga estudyante ay paalis na, isang lalaki ang nagbanta na puputulin ang kamay ni Ash kung hahawakan at kukontrolin nito ang kanyang dragon, kaya nangako si Ash na lalayuan ito. Nagbabala rin si Sylvia kay Ekong manatiling malayo dahil mayroon din itong kakayahang paamuhin ang mga dragon tulad ni Ash. Sa lugar ng camping, nagsimulang tumakbo ang mga estudyante sa baybayin. Biglang hinila ni Jessica si Ash sa kanyang dragon at nagsimulang lumayo na umaasang makukuha ang loob nito. Gayunpaman, lumitaw si Echo kasama ang dragon ni Sylvia at inimbitahan siyang sumali at habulin si Jessica. Nang gabing yon, nakita ni Ash si Luka sa labas at nagpa siyang sundan ito, ngunit nakabuntot rin si Anya. Sa swamp, sinubukan ni Lukang hawakan ang dragon, ngunit ito'y umungol kaya siya'y nanlumo. Nainis na si Ash at nagpa siyang kumprontahin ang dragon bago mangakong puwersahan itong sasakyan, ngunit sumugod ito pero siya'y nakaiwas. Napagtanto niyang wala siyang suot na armor, kaya nagsimulang tumakbo si Ash, ngunit hinabol siya ng halimaw kung saan umiwas siya sa iba pang mga atake. Nang madulas ang halimaw, nagtungo si Ash sa puno't sumampa rito para subukan itong sakyan. Ngunit may lumitaw na mahiwagang spell sa ibabaw niya, kaya siya'y napasigaw at nahulog. Nang hina siya sa atake, bago tuluyang mawalan ng malay. Habang si Luka ay walang pag-asang nakatingin, nagmadali si Anya mula sa puno at nag-alok na gamutin siya. Tinuturing niya itong kabayaran niya kay Ash. Gayunpaman, nagising si Ash sa Dragon Realm at natagpuan si Navi, na nagsabing pinatawag siya roon dahil sa dragon ni Luka. Ipinakita niya rito ang totoong nangyari kung saan ang dragon ay takot lang na makitang mahulog muli si Luka kaya't sinusubukan nitong lumayo sa kanya. Sa pag-alis ni Ash, sinabi ni Naving umaasa siyang malapit na siyang sakyan nito at nagbigay ng halik. Nang magising si Ash, sinabi niya kay Luka ang narinig mula kay Navi kaya nagplano silang bawiin ang dragon ng magkasama. Makalipas ang ilang gabi, si Angela ay nagbabasa ng sinaunang aklat sa silid ng dragon nang lumitaw si Milgaos at nagbantang tatapusin siya. Mula nang salakayin niya ang lungsod, nagpaplano siyang sumugod ulit at naisip na ang pagtapos kay Angela ang unang hakbang. Nang tawagin niya ito sa espesyal na pangalan, agad niyang napagtanto na ito ang prinsipeng pinaniniwalaang binitay dahil sa pagpaslang sa isang dragon. Gayunpaman, sa isang iglap ay pinatulog siya ni Anya. Nang gabi ring iyon, natagpuan ni Echo si Ash at natuwang makita itong buhay. Sinabi ni Rebecca ilang gabi na itong hindi natutulog dahil sa pag-aalala sa kanyang aksidente. Ngunit matapos iyon, si Luka ay nagmadali sa kanila at sinabing naglaho ang kanyang dragon. Nang magtaka si Ash kung anong maaaring nangyari dito, sinabi ni Rebecca marahil nais ng dragon na tapusin ang sarilit nagmungkahing agad nila itong hanapin. Gayunpaman, ayaw ni Ash na mapansin sila ng mga estudyante, kaya't nagpayo siyang lihim nilang gawin ang paghahanap habang ang ibang estudyante ay abala. Sumakay sila sa dragon ni Sylvia, ngunit si Milgaos ay naghihintay na sa mga bundok, at nang makita niya silang papalapit, nagsimula siyang magsamon ng misteryosong kapangyarihan. Pagdating nila sa kuweba, nagsimulang manginig ang lupa't namuo ang madilim na mga ulap sa kalangitan. Sa sandaling yon, nagbukas ang dalawang malaking pinto't lumitaw ang ilang mga halimaw. Hindi nagtagal, pinaluputan si Sylvia ng mga tentacles, ngunit sinunog ito ng kanyang dragon.
Nang malaman na pati ang lugar ng camping ay inaatake rin ng mga halimaw, nagpasya silang pumasok sa kuweba upang tapusin ang natitirang mga halimaw doon. Samantala, napansin ng mga estudyante ang mga kalaban na papalapit sa kanila kaya't naghanda silang umatake gamit ang kanilang mga dragon at sa utos ni Rebecca, nagpakawala sila ng malakas na atake rito. Sa loob ng kuweba, sinabihan ni Ash si Ekong magsamon ng armor para sa kanya, ngunit iniisip nitong hindi pa siya lubusang nakaka-recover para doon. Sinabi niyang hindi yon mahalagat nais lang niyang iligtas ang lahat, na hindi niya magagawa kung wala ang armor. Pumayag siya sa gusto nito't sinabihang bantayan ang kanyang katawan sa pagpasok sa Dragon Realm bago mawalan ng malay. Sa loob ng kuweba, nakita nila si Milgos. Ngunit nang magbanta si Sylviang tatapusin siya, tinawag niya itong karimarimarim na babaeng walang kayang gawin sa isang laban. Matapos sabihin yon, tinawag niya ito sa espesyal na pangalan, kaya napaisip siya kung ito ang kapatid, na alam niyang sumalangit na. Sa puntong iyon, nagsimulang gumuho ang paligid at may lumabas na malaking dragon mula sa lupa. Samantalang sa Dragon Realm, sinabi ni Navi kay Ekong tutulong lang siya kung mangangako itong papapasukin si Ash sa kanyang paraiso sa loob ng ilang araw para sakyan siya. Matapos pumayag, inangat niya ang kanyang kamay at nagsimulang lumitaw ang iba't ibang spell sa harap nila. Gayunpaman, lumitaw ang babala sa harap ni Navi, na nagpapakitang si Ash ay nasa panganib. Sa lugar ng camping, pumalupot ang mga tentacles sa mga babae, kaya't pinadala ni Rebecca ang kanyang espada sa langit para tapusin ang mga dragon at tentacles. Sa kuweba, umiwas si Sylvia sa ilang tentacles, ngunit nang mapansin niyang may lumalabas sa lupang mga bagong halimaw, may malaking dragong bumangga sa kanya't siya'y napaluputan. Matapos namang makuha si Echo mula kay Ash ay pinabagsak siya sa lupa. Gayunpaman, nagising si Echo at nagsamon ng liwanag at naging archlight na nagpahintulot kay Ash na lumipad rito at sinubukang makatama ng atake kay Milgos. Ngunit nakasalat ito't nang subukan siyang hiwain ay nakatalon si Ash palayo. Isa pang halimaw ang lumitaw sa likod ni Milgos at sinabi ni Ekong tapusin na niya ang lahat ng kalaban kaya't nagsamon siya ng mahikal na mga kalasag at nagpadala ng mga drone para gawing abo ang lahat. Nang atakihin nila ang kalaban, bigla itong naglahot hiniwa ang mga drone bago suntukin si Ash papunta sa bato. Agad nawala ang kanyang armor, ngunit nang sila'y pasugod sa isa't isa, isang drone ang lumitaw sa harap ni Milgos at tinira ang kanyang braso kaya nagawa ni Ash na paatrasin siya. Tumulong ang mga babae kay Ash at sinabi kay Milgos na lahat ng halimaw ay natalo na. Binaban niya ang kalasag at pinutol niya ang kamay bago tumalon sa mga bundok. Dahil tapos na ang laban, determinado si Lukang bawiin ang dragon, kaya't hinila niya si Ash at nalaglag sila sa bundok. Sinabi niya ritong umaasa siyang mararamdaman ito sa loob niya, at nang isara niya ang kanyang mata, nagliwanag ang kanyang dragon, at may malaking haliging lumitaw sa langit. Di naglaon, nagsimula siyang lumipad kasama ng kanyang dragon, at nang siya'y tumayo sa ibabaw nito, lumipad pa ito ng mas mataas. Tumalon siya at nagsamon ng matinding spell bago muling bumaba sa dragon. Sa kanyang utos, nagsimulang umulan ang atake at naubos ang mga halimaw sa isang iglap. Pagbalik sa akademya kinabukasan, si Sylvia ay tumanggap ng sulat mula sa kanyang amang hari, na hinihiling na makita si Ash at Echo. Makalipas ang ilang araw ay sumakay sila sa dragon ni Sylvia at agad dumating sa lungsod. Sa loob ng kastilyo, pinaalam ng babaeng si Frida kay Sylviang hinahanap siya ng hari kaya't agad itong nagtungo. Dinala ni Frida si Ash at Echo sa kanilang kwarto, ngunit doon nakita nila ang babaeng binyayaang naglilinis ng lapag. Dahil hindi makapagpigil si Ash, nagpasya si Ekong protektahan ang kanyang mga mata. Samantala, tinanong ni Sylvia ang ama kung bakit siya pinatawag mula sa akademya, kaya't sinabi nitong nais niyang naroroon ito sa kanyang tabi sa pulong kasama ang ibang mga panginoon ng mga lungsod. Dahil pinapatunayan na niya ang sarili para maging reyna, sa tingin nito itama lamang na naroroon siya sa mahahalagang mga pulong. Gayunpaman, nagtanong si Sylvia kung totoo bang nasa kabilang buhay na ang kapatid kaya't sinabi nitong siya mismo ang naglibing roon. Pero sa kanyang pag-alis, kumbinsido siyang nagsisinungaling ito. Sa lungsod, namamasyal si Echo at Ash. Ngunit nang mapagod si Primrose sa pagsunod sa kanila, nagpasya silang huminto sa isang restaurant. Gayunpaman, nang mapansin ni Ash ang mga magkasintahan, ay nalungkot siya kaya't nag-alok si Ekong hawakan ang kanyang kamay. May warship na lumipad sa ibabaw ng lungsod at natuklasan nilang si Cosette ay nasa likod nila at agad silang pinaghiwalay. Sa kastilyo, habang sila'y naghahandang makipagkita sa hari, ay biglang nagpakita si Sylvia at wala nang nagawa si Ash kundi mapanganga na lang. Ngunit nang sabihan niya itong maganda, nagselo si Echo na hindi nito pinuri ang kanyang suot kaya kinwelyuhan niya ito't sinabihang salawahan.
Tinagpo nila ang hari at habang sila'y tinatanggap sa kanyang kastilyo, nagpasya itong tawagin si Ash na isang dragonar dahil sa mga tagumpay nito sa lungsod. Nang sabihin ni Ash na wala siyang dragon at hindi siya bagay sa titulo, sinabi ng haring kinukonsidera niya si Echo bilang dragon na maaaring sakyan kahit kailan. Kaya't gamit ang espada, tinalaga niya ito bilang pinakabagong dragonar sa lungsod. Dito'y napagtanto ni Sylviang si Ash ay isa ng maharlika't karapat-dapat na kandidato upang maging asawa bago nagsimulang mamula sa naisip. Habang kumakain, inanyayahan ng hari si Ash at Echo sa ball sa susunod na linggo dahil magiging masaya yon para sa lahat. Ngunit pagkatapos nito'y napaisip siya kung may pinaplano ba si Ash sa kanyang anak. Nang mautal si Ash sa pagsagot, sinaksak nito ang tinidor sa mesa at binalaan siyang tatapusin kung susubukan nitong dikitan ang anak. Samantala, sa loob ng warship ay natagpuan ni Anya si Milgaos na kinakabit ang braso ng lumitaw ang lalaking si Klaus. Tinawag niya si Milgaos na henyong baliw sa paglikha ng karagdagang braso at nagpa siyang ipakita ang kakaibang aparato na balak niyang ipanghuli kay Echo para puwersahan itong gawing dragon. Pagkatapos noon, inatas niya kay Anya ang tungkuling dalhin si Echo sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nakasalubong ni Sylvia si Veronica at mga kasama at nang siya'y nabigla, binalaan siya ni Abdot siyang pupunitan uli ng damit ngunit kinarate chop siya ng prinsesa sa ulo. Nang tanungin siya ni Veronica kung anong hinahanap niya sa kuweba, sinabi ni Sylviang umaasa siyang mahanap ang libingan ng kapatid ngunit walang anumang bakas nito. Kumbinsido siyang si Milgaos ang kapatid na si Julius ngunit sa palagay ni Glenn ay hindi ito posible dahil nakita niya mismo ang bangkay nito. Binalaan sila ni Rebecang itago ang detalye sa mga sarili dahil maaari itong magsimula ng digmaan sa ibang mga lungsod. Matapos ang ilang araw, naghahanda si Echo para sa ball ngunit hindi siya masaya sa mga damit. Nang sabihin niya kay Primrose na nais niyang mamangha si Ash at daigin ang iba pa, tinawag siya ni Primrose na walang silbing babae at sinabing inaaksaya niya lang ang oras dahil mas mataas ang tsansang pakakasalan ni Ash ang prinsesa kaysa sa pangit at uslak na kagaya niya. Dahil dito, napagtanto ni Ekong ang kanyang imahinaryong kasal ay mananatili na lang na isang pangarap bago magsimulang tumakbo palayo. Natagpuan naman ni Sylvia si Ash sa silid at nagsimulang magkwento tungkol sa kapatid na pinaniniwalaan niyang buhay pa. Iminungkahi niyang harapin si Milgaos sa susunod na magkita sila para humingi ng sagot ngunit biglang napatalon si Sylvia sa kanya matapos makarinig ng kulob. Samantala, tumatakbo si Echo sa ulan at patuloy na umuulit sa kanya ang sinabi ni Prim, at nang siya'y madapa, ay napaiyak na lang. Narating niya ang isang abandonadong gusalit nagsimulang magtaka kung nasaan siya. Nakita niya si Anya, kasama ang ilang lalaki at nagtago siya sa likod ng pader. Gayunpaman, dumating si Primrose na hinahanap siya at nang palayuin niya ito, sumugod ang mga lalaki at sinubukan itong hiwain. Tinulak ni Echo ang mga ito at pinabagsak sa lupa bago sumugod patungo kay Anya, ngunit pinaputukan siya nito gamit ang baril. Sa loob ng kastilyo, hinahanap ni Ash si Echo, ngunit sinabi ni Cosette na mauna na sa ball at nangakong hahanapin ito. Sa ball ay nakita ni Ash at Sylvia si Milgaos at Klaus, ngunit nang subukan ni Ash na kumprontahin sila sa pag-atake sa lungsod, pinigilan siya nito. Pagkatapos ay nagmadali si Cosette upang ipaalam sa kanila na si Echo ay dinukot. Pagbalik nila sa kastilyo ay iminungkahi ni Sylviang suriin nila ang warship ni Milgaos. Dahil hindi aalis si Milgaos at Klaus hanggang matapos ang ball, naisip niyang iyon ang perpektong pagkakataon upang siyasatin nila ang vessel. Samantala, sa loob ay nakakulong si Echo sa kakaibang aparato, habang ang ilang baliw na mga siyentipiko ay gumagawa ng mga eksperimento para gawin siyang dragon. Sa pagpalupot ng mga tentacle sa kanya, napagtanto niyang nawala na ang kakayahan niyang magsummon ng mga spell kasabay ng pagbalot ng kuryente sa aparatong nagsimulang umilaw at mag-ingay dahil sa babala. Sinubukang patayin ng mga baliw na siyentipiko ang aparato nang mapagtanto ang aberya, ngunit sumabog ito sa kanilang harapan. Sa isang iglap, kumawala ang berdeng likido mula sa aparato at isang misteryosong figura ang nagliwanag. Si Ash at Sylvia ay lumilipad patungo sa liwanag, ngunit nagsimulang magliyab ang marka ni Ash kasabay ng paglitaw ng malaking dilaw na itlog sa kalangitan. Dahil hindi na kayang lumipad ng mas malapit ng dragon ni Sylvia sa itlog, nagpasya silang bumaba at nakita ang iba pang mga dragong lumilipad patungo rito. Biglang nabiyak ang itlog at isang pangit at mabangis na dragon ang lumabas dito't umungol ng malakas. Sa pagliwanag ng marka ni Ash, napagtanto niyang ang dragon ay si Echo. Sa ball, natuklasan nilang ang dragon ay papalapit na, kaya ang mga panauhin ay nagsimulang tumakbo. Gayunpaman, nagpasya si Veronicang harapin si Milgaos at tanungin kung sino talaga siya. Nagpasya itong tanggalin ang maskrat, dito niya napagtantong ito nga ang kanyang kapatid.
Ngunit ipinakilala niya ang sarili bilang si Mordred at sinabing kinuha niya ang katawan ng prinsipe at layunin niyang wasakin ang lungsod. Matapos sabihin yon, sumugod si Glenn rito gamit ang espada, ngunit sinampal lang siya nito palayo. Sinabi nito ang plano niyang saniban ang dragon, at nang mapalibutan siya ng kakaibang aura, ay bigla itong bumagsak. Agad kinuha ni Veronica ang espada at nagsimulang sumugod patungo sa aura, ngunit pinalibutan, at nilamon siya nito. Nang siya'y magising, nakita niya si Milgos na nakatitig sa kanya. Ngunit nang hawakan niya ito, sinabi niyang ang masamang espiritu ay umalis na't ito na uli ang kapatid na si Julius. Sa labas, nagsimulang pumasok ang aura sa dragon, at nang ang katawan nito'y mangitim, tinubuan ito ng malalaking sungay. Sa Dragon Realm, sinabi ni Mordred kay Naving ibigay sa kanya ang kontrol sa dragon ni Echo, ngunit sinabihan siya nitong manahimik. Nais niyang talunin ito kaya umatake si Mordred gamit ang tentacles. Kasabay nito'y lumipad ang dragon sa langit at umungol na parang nasasaktan. Gustong humanap ng paraan ni Ash para masakyan ang dragon, ngunit naisip ni Sylviang na baliw na ito. Biglang dumating si Veronica, kasama ang iba't sinabing nabawi na ng prinsipe ang kontrol sa sariling katawan. Sinabi ng prinsipe kay Ash na may plano siya upang puksain ang dragon. Habang lumilipad sila patungo sa vessel ni Veronica, naghandang tumalon si Ash. Ngunit nakita sila ng dragon at matapos itong magsamon ng spell ay nagpakawala ito ng atake sa kanila. Habang si Julius na may sinusubukang lumayo, isa pang atake ang tumama sa vessel. Desperado na silang pigilin ang halimaw kaya lahat ng iba pang mga dragon ay nagsamon ng mga kadena para dito. Nang subukan ni Ash na lumipad palayo sa vessel, nagpakawala uli ito ng atake na kanya namang naiwasan. Nahulog si Ash sa ibabaw nito at matapos makita ang pagbagsak ng vessel, nagsimula siyang umakyat sa dragon. Samantalang sa Dragon Realm ay nagpakita si Navi kay Ekot nang hawakan niya ang kamay nito ay nagpadaloy siya ng kapangyarihan. Nakita nila ang paghihirap ni Ash para akyatin ang dragon, na determinadong iligtas si Echo, pero nahulog nang ito'y umungol. Napaisip si Echo kung paano niya tutulungan si Ash, kaya't inalis ni Navi ang Zelda sa pagtaas ng kamay at sinabihan siyang lumikha ng espesyal na armor para dito. Dahil ang lakas ng kanyang spell ay nakadepende sa emosyon, naniniwala si Navi na kaya niyang gawin ang pinakamalakas na armor kung ilalagay niya ang lahat ng damdamin sa spell. Sa oras ring yon, binasag ng halimaw ang lahat ng kadena at nagdulot ng bugsong nagpalipad kay Ash. Swerteng nailigtas siya ni Luke at sinabing ang kanilang mga kaibigan sa akademya ay sumunod sa mga dragon patungo sa lungsod para suportahan siya sa laban. Nang suguri ni Sylvia ang halimaw, naglunsad ito ng atake, ngunit nasalag niya ito gamit ang spell kaya naibato ni Jessica ang kanyang sandata para butasin ang kamay nito. Nakita ni Ash ang pagkakataong ito tumalon mula sa dragon, ngunit sinalubong siya ng malakas na atake ng halimaw. Maswerteng nalunsad na ni Echo ang spell para sa armor, kaya hindi siya naapektuhan ng atake. Nagsamon siya ng makapangyarihang espada at nang magpakawala uli ang halimaw ng atake, hiniwa niya iyon pati ang sungay nito. Agad itong nagsimulang maglaho kasabay ng madilim na ulap na nagpahintulot kay Ash na mailigtas si Echo. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa paligid ni Ash at masaya silang makitang nakaka-recover na ito. Sinabi sa kanya ng prinsipeng naglaho si Klaus, ngunit masaya sila dahil ang lungsod ay ligtas ng muli. Pag-alis ng lahat, humingi ng tawad si Ash sa pagputol ng sungay ni Echo, ngunit wala iyon sa kanya at sinabing bilhan na lang siya ng regalo. Nang sabihin ni Ash na palagi itong ililigtas tuwing siya ay nasa panganib, sinabi ni Ekong gusto niyang manatili sa tabi nito habang buhay.